What's up? Ito nga pala ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong mga pag-uusapan na nag-iinit na balita ngayon, mga katunay, mga kaibigan, mga katropa, mga ganon. Ayan, no, yung nangyaring walkout no, sa Senado, pag-usapan natin yan. At isa pa, si Attorney Harry Roque, may matitinding pasabog. May matitindi siyang binitawang salita talaga na nakakaano talagang medyo nakakakaba. No, na sana wag naman mangyari, 'di ba? Pero nakikita natin is nangyayari na ngayon. Talagang interesante ding pag-usapan 'yon, mga katunay. Itong balitang 'to, bigyan na natin ng reaksyon at wag na nating palagpasin at patagalin. So, pasok. Nag-walk out ang ilang senador habang pinag-uusapan ang pagbabago tungkol sa rules ng Senado. Alamin natin ang update kung bakit mula kay Sheena Torno. Magandang gabi, Sheena. Nag-walk out sila. Oo, Franco, ngayon nga na-adjourn na nga yung session sa dito sa Senado at itutuloy ang magre-resume ito sa Monday ng alas 5 ng hapon. Kanina nga habang gumugulong yung usapin patungkol doon sa motion ni Senator Rodante Marcoleta na i-amend nga yung rules dito sa Senado, no. Partikular na itong motion ni Senator Rodante Marcoleta na payagan yung sinumang senador na sumali ng sesyon sa pamamagitan ng virtual o teleconference, kagaya na lamang dito ni Senator Bato del Rosa na ngayon ay umalis nga dito sa Senado matapos nga yung nangyaring kaguluhan, ay pumalag yung ilang minorya kung bakit tila minamadali daw yung pagsusulong nito. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo, pumalag siya dahil kung bakit minamadali ito dahil ba doon sa inanunsyo ng Office of the Ombudsman na may ilang senador na makakasuhan at posibleng makulong dahil nga dito sa flood control anomalies. Pumalag din dyan yung ilang majority senators, kagaya na lamang yung Senator Jinggoy Estrada na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, untruthful at papaano nakakasiguro itong Senator Erwin Tulfo na makukulong siya dahil sa flood control anomalies. At sabi din ni Senator Jinggoy Estrada, very offensive yung kanyang pahayag. At kanina nga din Naks naman to si Erwin Tulfo. Sa totoo lang talaga itong si Erwin Tulfo, nauulitin ko, dati akong bumibilib dyan sa mga Tulfo na yan. Ngayon sa totoo lang nawala na yung pananampalataya ko dyan sa magkapatid na yan. Ewan ko sa iba, kung tatakbo yung si Rapi Tulfo sa susunod na eleksyon is kung iboboto nyo. Pero si Erwin kasi kaka-elect lang nito eh. 'Di ba? May 3 taon pa siya eh. 'Di ba? Alam nyo etong si Erwin talaga, no? Talagang palag ng palag, talagang diyan, matindi siya, no, sa Senado, no? Best friend niya yan eh. Parang siya nga tong sa totoo lang, parang siya tong takot na takot. 'Di ba? Bakit ayaw nyo nilang pumayag doon sa question na yon na pwede din naman na via Zoom, na mag-participate yung senador na alam kahit na may mga nakakulong o ganito, ganyan, senador pa rin naman yun eh. Ibig sabihin ba pag nakakulong na siya, tatanggalin na siya sa pagka-senador? Ganun ba yun? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Pero kung hindi naman siya tatanggalin, bakit hindi kayo pumapayag? Kasi baka pag nagkaroon ng mga botohan, baka manalo pa rin. Kasi alam nyo, mga majority ngayon sa minority. Kasi 11 lang kayo. So, syempre, kung halimbawa sa majority ngayon, 4 ang mababawas dyan. Halimbawa, wag naman sana mangyari, no? 4 ang makukulong. So, ipagbabawal nyo pa rin na bawal na silang magsalita o bumoto o mag-join sa mga ganyang session o is mas lalamang na yung bilang nyo. Ganun ba yon? Yan ba yung pinaka-technique kaya parang hinaharang natin ng konti? O mali ba ang aking sapantahan na talagang pinagbabawal nyo talaga? Wala na kayong ibang hidden agenda. Yung sinasabi kong agenda mali. Alam mo, kaya nga nakikita natin dito, parang ang pinaglalaban ng minority ngayon is talagang kailangan makabalik kami sa pagiging majority. Hindi pwedeng manatili kaming minority.
Yung tipong kailangan bago magkaroon ng impeachment si Sara Duterte is kailangan maging majority uli kami. O bago yan makatakbong presidente, kailangan maging majority kami. Ganun ba yun? Oh, bakit kayo galit na galit sa mga ganong klaseng isinusulong na ano? Sa akin, okay lang naman kasi senador pa rin naman sila eh. Ngayon, kung meron silang kaso na ganyan, is hindi pa naman masyadong napapatunayan yan eh. 'Di ba? May mga hearing pa yan, didinggin pa yan, may mga ganto pa yan. Hindi pa naman talaga madidirekta mo na talagang may sala sila, na may ginagawa silang kasalanan. Oh. So, ang ibig sabihin, ang gustong mangyari ni Erwin Tulfo, kung wala ka na dito, hindi pwedeng wala ka dito. Kailangan nandito ka. Kung wala ka na dito, wala ka na dito. Parang ganun. Kung magkakaroon ng usapan dito o botohan dito, wala ka na dito. Ayan ang hirap eh. Parang ginagawa nyo ng sandata yung nangyayari ngayon eh. O sasabihin nyo, mali yung iniisip mo, binibigyan mo na, pinagbibintang. Hindi eh. Kasi sa totoo lang, Sir Erwin, no? Ipinapakita mo sa aming mga taong bayan yung ganyan. Sa pagsasalita mo pa lang, sa galit mo pa lang sa magiging suhestyon na gustong mangyari ng majority is parang naiinis ka. Nagagalit ka. Bakit ka nagagalit? Alam natin na kontra ka sa gustong mangyari ng majority kontra ang minority nyo. Diba? Kasi nga syempre, sabihin ko, gusto nyo maging majority uli. Gusto nyong ganito, ganyan, ganyan. Ano ba? Yun na ba yung pagkakataon para matalo yung majority ngayon? Diba? Kaya kayo nagkakaganyan? Oo. Karoon din ng tensyon sa pagitan ni Senator Rizzo Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta dahil sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta mahirap itakel yung ganitong klaseng issue patungkol na sa pag-amend ng rules dito sa Senado, lalo na daw sa mga senador na walang kaalaman sa batas. Pumalag dyan si Senator Erwin Tulfo. Doon sila nagalit eh. Minsan kasi Senator Marcoleta talagang pag talagang nagsalita, nasasaktan yung kusina yung kausap eh. Kaya tuloy, siguro dyan sa Senado, no, ang daming minority siguro nagalit kay Senator Marcoleta. Yung tipong parang gusto nila, kailangan, wala na sa Senado tong taong to eh. Parang gano'n. Dumating-dating pa rito to. Tayo namang mga taong bayan, talagang tuwan-tuwa tayo kasi merong isang Marcoleta na nandiyadyaan, di ba? Po si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Rizzo Hontiveros. Sinabi ng Senator Rizzo Hontiveros, may kaalaman umano siya doon sa mga batas patungkol nga sa pag-amend ng rules. At si Senator Kiko naman, sinabi niya na dapat pag-usapan muna ng bubuing komite ng Committee on Rules itong motion ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya, maling-mali umano na talakayin dito sa plenaryo dahil wala pa namang nabubuong komite, walang nabubuong mga miyembro ng komite, even yung chairperson at saka vice chairperson. Bidang-bida sila sa pag-alis nila eh, no? Ayan ha, talagang makakatunay ha, may mga re-electionist dyan ha, sa minority na yan ha. Huwag na kayo mahiya. Person na itatalaga ng Senado na hahawak doon sa bakanting posisyon doon sa Committee on Rules. At kanina nga, narinig din natin si Senator Bongo, si Senator Robin Padilla at ilang majority senators na kinukundi na nga yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo. At sa ngayon, nagkakaroon ng pagpupulong yung ilang majority senators dito sa Senators Lounge. Kumbaga kasi kaya nagkakagulo ng ganyan, ang minority ngayon, ayaw nilang ibaba yung ihi nila eh. 'Di ba? Sa totoo lang talaga, ang majority ngayon talagang nirespeto nila ang minority ngayon na dating majority noon. Parang ang gulo. O nga, yung dating majority noon, respeto nila. 'Di ba? Dati, ilan silang, yung majority ngayon, ilan lang sila nung minority pa sila. Tapos naging Senate President si Tito Sen. Nirespeto nila yon. Sana nire-respeto na lang nila yung majority ngayon. Kaso nga lang hindi. Talagang mataas ang ihi nila. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila na hindi kayo tatagal sa pwesto na yan. Yung pagiging majority nyo, mawawala din yan. O gaya yan, dami-daming nakakasuhan dyan. O hindi kami papayag dyan. Ganito. Diba? Hindi kami papayag sa gusto nyo isulong na ganyan. Ako, bawal yan.
kabilang na nga dyan yung magkapatid na Villar, Senator Cayetano, Senator Pia, Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. Magkasama na rin si Senator Pia at si Senate President Alan Cayetano. At umakyat na nga doon sa kanilang mga opisina si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Mig Zubiri, galit na galit si Senator Mig Zubiri dahil Sus! Wag mo na kaming Migs. Good luck na lang sa'yo sa 2028, Senator Migs. Good luck, good luck, good luck. para sa kanya hindi daw tama yung ginawa ng Senado dahil sinabi nga ni Senate President Cayetano kung hindi naman pala magkakasundo dito sa posibleng amendments dito sa rules ng Senado ay mas mabuti na nga raw na magkaroon ng botohan na hindi naman nagustuhan ng minorya. So Siyempre talaga hindi nila magugustuhan yan talo sila sa botohan. Si Senator Alan naman, alam mo naman talo sila magbobotohan pa kayo. Kaya lalo sila magingit-ngit sa galit. ito muna yung latest update dito sa Senado. Balik sa iyo, Franco. Bago pa man nagsalita itong si Amy Marcos ay binanggit ko na sa aking vlog sa Spokes Hour na meron tayo isang confidential informant na yan ang sinasabi sa atin na kung talagang hindi nila mapapatanggal at mapapakulong si Inday Sara Duterte, hindi sila mag-i-election sa 2028, no? Dito naman po sa pinasabog ni Senador Amy Marcos po, attorney, kayo po, meron din po ba kayong mga information na may ganito talagang umuugong na Constitutional Assembly, Noel, pagbabago, extension ng termino, pagbabago ng edad, attorney? Well, bago pa man nagsalita itong si Amy Marcos ay binanggit ko na sa aking vlog sa Spokes Hour na meron tayo isang confidential informant na yan ang sinasabi sa atin na kung talagang hindi nila mapapatanggal at mapapakulong si Inday Sara Duterte, hindi sila mag-i-election sa 2028, no? So sa akin, as usual, Grabe naman yun. Hindi na mag-e-eleksyon sa 2028. Ito yung Noel. There's Noel. No election. Naku, kumbaga parang meron pa silang alas. Kasi ito nga kapag sumablay sila sa impeachment ni BP Sara, talagang hindi pa rin sila mauubusan ng iisipin para hindi maging presidente si BP Sara. Kaya si BP Sara, kailangan tibayan niya ang sarili niya. Talagang marami pa siyang haharaping pagsubok. Hindi lang yung impeachment na yan. Pero parang napaka-unfair sa taong bayan kung magkakaroon ng Noel. Noel. Diba? Parang tinanggalan nila tayo ng karapatan, mga katunay, at pinatunayan nila kung gaano naman sila kasakim sa kapangyarihan kung ganun. Hindi dapat ganun. Diba? Lagi nilang sinasabi, mga Duterte daw sakim sa kapangyarihan kung magkakaroon ng Noel, ng no election. Diba? Parang mas pinakita nila na sila yung ganun. too late na hero si Manang Amy kasi alam na ng lahat yung mga plano, no, bago pa siya magsasalita. Gaya nung alam naman nating lahat na bangag talaga yung kapatid niya bago siya nagsalita, no. So ito nga mga deklarasyon niya, it's coming at least 3 months late doon sa mga nauna ng mga inulat na natin. So may impormasyon na talaga dati pa na gano'n. No? Pero syempre itinatanggi naman na gaya nung binulgar nga rin ni Senator Amy yan dyan sa Senado na ikinagalit nung ilan dyan, tapos sumabit si Tito Sen dyan. Di ba? May mga sumabit na iba dyan is talagang pinalagan talaga nila yan. Di nila nagustuhan. Pero sa tingin ko kasi mas pumutok yan nang nilabas ni Senator Amy. Parang mas pumutok talaga. Syempre talagang hindi inaasahan ng lahat na kay Senator Amy manggagaling talaga yung ganyan. Pero sa tingin ko, baka hindi na nila gawin yan kasi nabisto na Kumbaga yung plano, kung meron man kung meron mang plano na ganyan o kung mali man ako, di okay, wala. Pero kung meron mang ganyan, siguro hindi na rin gagawin yan. Di ba pag nabibisto yung plano mo, wala na kasi alam mo na maa-actionan yan agad ng mga kumukontra sa plano mo. Di ba? Yung mga con-as na yan, mga Noel na yan, is wala na. Hindi mo na gagawin. So, isip ka na naman ng bago. Baka isipin nila, sino kaya yung mga tagakuha ng informat na itong mga to? Bakit nakukuha yung mga informasyon na ganito? Di ba? Oh. Linisin mo nila yung mga tao sa paligid nila.
Parang ano no? Parang si FLM, 'di ba? Kahit nasa kubeta na siya nagtatago, nahuhuli pa rin siya ni Pod Genius eh. Walang ligtas si FLM eh. Eto, kahit saan sila magpunta, no? Talagang nasusundan sila, talagang nakukuha na ng impormasyon. Kung totoo mo yung impormasyon na yan, di ba? No, na Kaya dapat kung magpaplano sila ng mga ganyan, yung mga konas na yan, o papalitan nila yung plano nila, doon na lang sila mag-usap sa ilalim ng lupa. Baka hindi sila masundan. mga usap-usapan tungkol sa charter change. At saka syempre, ito naman pagpupulong nito, napakadaming nakakita pala ng pagpupulong na yan. At nagagalak naman ako na at least itong si Ping Lacson, inamin na nangyari nga yung pagpupulong na yan. Sa bagamat sinasabi nila na walang kasunduan ng mga miyembro ng minorya sa Senado para sa charter change, inamin kontra naman daw na yung sila. House Speaker at saka yung dating Senate President ay nag-usap tungkol sa convening ng Kongreso as a Constituent Assembly. Alam mo, ang hindi alam ng taong bayan, yung pagkukonvene as a Constituent Assembly, Ang takay mo, wala tayong kaalam-alam pero nagkakaroon na ng mga planong gano'n, no? Talagang tayong taong bayan, parang gustong isang tabi na lang eh, no? yan ay deklarasyon lamang na Ano kasi yan eh, harang talaga kay VP Sara eh. Talagang gustong-gusto talaga nilang harangan. No, kaya lahat ng paraan gagawin talaga nila yan. Kaya pag nakalusot si VP Sara sa impeachment, madami pa talagang haharapin niya si VP Sara. Hindi pa yan. Kumbaga marami pa yan hanggat hindi tumutungtong yung kalahatian ng 2027 na 2028. Kasi kapag malapit na yung 2028, wala na, magsisihintuan na yan. Ang gagawin na lang yan, magsiraan sa pagtakbo, yung mga sa politika, di ba? Mga tumatakbo, yung mga eleksyon, di ba? Doon na lang ilaban nila yan. Oh. Tingnan natin kung uubra yung paninira nila kay VP Sara. House Speaker at saka ng Senate President. Walang butuhan pang mangyayari dyan. Yeah. Ang butuhan kapag meron ng mga proposed amendments. At ang kontrobersiya nga ngayon, kung mag-joint voting ba ang Kongreso at ang Senado or voting separately. Kasi kung voting separately, sigurado yan, mawawala ang Senado dahil walang numero ang mga senador. So, sa tingin ko, uubusin talaga nila yung majority dahil kinakailangan maubos ang suporta ni Inday Sara Duterte. Kataon lang po ba or itinaon na karamihan po ng mga nasa majority ay merong kinakaharap na mga kaso? Well, sa tingin ko, uubusin talaga nila yung majority dahil kinakailangan maubos ang suporta ni Inday Sara Duterte. Ako parang yun nga din lang nakikita ko eh, no? Parang kasi sa nangyayari ngayon, mas nauuna talagang kinakasuhan yung mga nasa majority. May narinig ka bang kinasuhan sa minority? Ibig sabihin, parang pinapalabas sila lahat na sa minority, malinis. Kasi dyan sa majority kasi, halimbawa, kahit sabihin mo si Senator Alan na ang Senate President, parang ginagawa pa rin nila dito, pinapakita pa rin nila na hindi porkit ikaw ang Senate President, lamang ka na. O, meron pa kaming alas. Tandaan mo kung sino yung nakapwesto, parang gano'n. Kumbaga, nakikita natin dito na isa-isa nilang pinupuntraya yung majority. Ganun nga yung nakikita kahit yung mga taong bayan, nakikita naman eh. Masyado silang pinepersonal. No? Kapag hindi kumakampi sa kanila, talagang binabanata nila ng ganon, kinakasuhan, ginaganyan. Kaya, naiisip namin talaga, is totoo yung ibang nasasabi ni Senator Amy, nasasabi ng iba, na ganon. Na pag kontra ka, is kawawa ka talaga. Di ba? Kaya dito is palakasan na lang ng paninindigan yung mangyayari. Kung talagang matapang ka, kung talagang paninindigan mo na maging majority ka, kung talagang paninindigan mo, yung kampo mo is dito kay Senator Alan dito, kahit anong mangyari. Pero sa totoo lang, kahit nakasuhan ka, tapos kung paninindigan mo ganun, nakakabilib yung ganong tao. Pero kung babaliktad ka, yun, doon masama. Para talagang ibig sabihin, madali kang takutin. Diba? Madali kang masilaw. Yun yung mga politikong hindi natin kailangan. Dati na po natin sinasabi yan. No? Unahin nila yung dalawang Para yung sa impeachment ni VP Sara, walang bumoto ng yes. Para sa impeachment ni VP Sara, walang bumoto ng no, o konti lang. Ubusin natin yan para ma-impeach na yan, parang gano'n. Pag ako nainis, tatakbo ko senador eh. kaso sa ICC, Bato, Go, tapos susundan nila yung mga ginawa nila ng kaso sa infrastructure, Escudero, Estrada, and Villanueva.
ng mawala ang 5 sa 13, 9 na lang matitira. Oo. Pero God is good kasi miski 9 matitira sa atin, kinakailangan naman nila ng 16 para makonvict si Inday Sara at wala na silang 16. Opo, attorney, pasingit lang. Kumbaga ganun. Kailangan nila ng 16 para makonvict si BP Sara. So, kung yung 5 is makakasuhan, mawawala, hindi na sila makakabuo ng 16. Okay pala, no? Lang, sir, last. Kumbaga, dehado pa rin yung minority, gano'n. Di ba, sir, pag nagtagumpay halimbawa yung CONAS, yung mga kasalukuyang naupo, yung bagong konstitusyon na kalang idadraft, hindi po yun para sa kanila, di ba? Para po yun sa next set ng mga opisyal na uupo. Well, alam mo naman, depende yan sa lengguwahe na ipopropose ng ating mga mambabatas, no, para ratifikahan ng taong bayan. At nung minsan, yung ama nitong adik na presidente, yung diktador na ama, ay ang pagraratipan niya ng saligang batas is yung showing of hands, no? At sinustain niya ng Korte Suprema. Nagkaroon tuloy ng tawag kay BP. Kasi ayaw pang pumayag sa mga political test, kaya tuloy hindi nawawala yung mga ganyan tawag sa Pangulo, di ba? Kahit pa paano, masamang pakinggan yung ganyan. Pero sinasabi ko na sa kanya, bakit hindi na lang siya pumayag, di ba? Para matapos na yung nagiging issue sa kanya. Kung lumabas negative, edi good. Di ba? Mas mapapatunayan niya sa sarili niya. So, hindi na siya matatawag ng ganun. As being constitutional. So anything and everything is possible. Ayun, at ating natunghayan yung mga maiinit na balita na tinalakay natin ngayon at binigyan ng reaksyon, mga katunay. Kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.